Anong sunod, Kaloy? Una ay Milo Bumitaw. Ngayon, yung Tony Talks program na interview kay pambansang Ingrato ay inalis ng team ng programa. Ngayon naman ay 24 na milyonaryo at 2 bilyonaryo ang inalis accounts nila sa East-West Bank nang kinuha kanila ng modelo. Anong sunod, Kaloy? Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Lalo na sa ating mga OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan. Kanina umaga guys, medyo maaga kami nagising kasi may in-interview akong OFW from United Arab Countries, si Sir Christian Bautista, na nalungkot ako sa kanyang kwento dahil 6 years na siyang hindi na uwi. Dahil kailangan niya magtiis, marami siyang mga pinagkakagusto. Marami silang gastusin sa Pilipinas, may karamdaman pa yung panganay niyang anak. So, kailangan magtiis. Habag ang puso ko kasi nung nagkwento siya na 6 na taon na siyang hindi nakakauwi at na-ospital pa siya dun sa United Arab, lalong kinurot ang puso ko kasi siya ang pasyente, siya rin ang bantay sa sarili niya. At kailangan niya mag-waiver para umuwi na sa kanilang accommodation kasi parang mababaliw daw siya doon sa ospital. Gustong-gusto niya na mayakap pero hindi niya magawa dahil sa milya-milyang layo. Pero meron tayong mga kababayan na nandyan na lang sa Pilipinas ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi pa mapunta-puntahan tulad na lang nila Carlos Yulo na magkalapit naman ang Malate at Taguig. Pero para bang ang laki ng agwat ng panahon, para bang kasing milya ng layo ng mga nasa abroad ang distansya para hindi mapuntahan ang nanay niya na ngayon ay may sakit. So, meron po akong babasahin dito guys na mga ilang araw na rin ito umiikot sa social media. Parang ako na lang yata ang hindi nagbabasa nito. So, para na rin sa mga viewers ko na hindi pa nakapanood nito, babasahin po natin para sa inyo. So, share lang po natin ang balitang ito. Again, hindi ito bago. Mga 2 days na ito siguro o more than. Pero dito sa channel ko, hindi pa ito napapanood. So, share po natin at basahin. Mula ito sa Daily News. Ang sabi dito, 2 billion and over 20 million millionaires withdraw fund following Carlos Yulo's appointment as bank ambassador. Celebrity Scoop, Maricel Pancho, Daily News Showbiz. In surprising twist, the recent announcement of 2-time Olympic gold medal Carlos Yulo as the new ambassador of the Philippine Bank has led to significant withdrawals by 2 billionaires, more than 20 millionaires, and other depositors, according to the sources from various media outlets. It was also discussed during a Christy Fermin digital show about the story. The move, intended to enhance the bank image, has raised eyebrows and sparked discussion in financial community. The depositors who withdraw their funds are pro-family business tycoons. Issue related to Carlos' family and the alleged inappropriate treatment by his girlfriend Chloe San Jose towards Carlos' parents are among the reasons cited for the withdrawals. It's crucial for an endorser to have a clean track record and to serve as a role model. Carlos Yulo, celebrated for his remarkable achievement in gymnastics, was welcomed with great enthusiasm by the bank. During the launch event, Yulo shared his journey with the bank, highlighting how it has supported him in managing his finances as adeptly as he performed on the mat. His engaging personality and inspiring story initially seemed poised to attract new clients and elevate the bank reputation. However, the immediate aftermath of Yulo's appointment has been anything but smooth.
Reports indicates that high net worth clients, including 2 billions and significant numbers of millionaires, opted to withdraw their funds shortly after the announcement. Financial analysts are pondering the implications of the usual response, suggesting that it may reflect broader concern about the bank's stability of tragic direction. While celebrity endorsement can effectively enhance brand visibility, they can also lead to a foreseen conquest family, particularly in the financial sector. The fallout from Yulo's ambassadorship highlights the delicate relationship between public perception and financial trust. For some clients, aligning with a high-profile sports figure may raise doubt about the bank's priorities and its ability to manage wealth. As the bank faces the unexpected challenge, restoring clients' confidence will be crucial. And the institution must demonstrate its commitment to stability and customer satisfaction to regain the trust of those who have withdrawn their funds. Engaging with clients and addressing their concern transparently may be essential steps in the recovery process. The situation, according to Carlos Yulo's appointment, served as a reminder of the complexity and complexities involving the celebrity endorsement and finance. While Yulo's achievements are undoubtedly commendable, the bank must not navigate the ramification of the incident carefully. Ganoon siya kahaba na hiningal tayo sa pagbabasa. At yung pagtanggal nga ng 2 billionaires and 20 millionaires ng kanilang mga fund sa bangko na ini-endorse ni Carlos Yulo or sa bangko na kung saan ang panibagong ambassador ay si Carlos Yulo. Very sad reality. Nakakaawa din sa part ni Carlos, no, kasi this is a very embarrassing part to him and to Chloe kasi sila yung nagiging dahilan ng pag-pull out ng mga bank deposit ng mga billionaires and millionaires. Yung para bang iisipin mo na lang na ganun ka ba kasama na kahit yung mga billionaires at millionaires ay nag-pull out ng kanilang mga bank deposit because of you? Si Carlos, tao din siya eh. Tao siya, normal na nasasaktan tulad natin. Kung nakakarating ito sa kanya, this is really a big embarrassing to himself. Kasi mapapatanong ka na lang sa sarili mo na, for example, ako si Carlos, no, tas nabalitaan ko itong mga nag-pull out ng mga billionaire and millionaire. Normal na mapatanong ako sa sarili ko na gano'n na ba ako kasama? Gano'n na ba talaga gano'n na ba akong kasamang tao na kailangan mag-pull out ng mga billionaires, millionaires, and ordinary depositors dahil sa akin? Parang feeling, kung ako si Carlos, feeling ko nakakahawa feeling ko may sakit akong nakakahawa kasi iniiwasan ako ng mga tao na nang dahil sa akin, kailangan nila i-withdraw ang kanilang mga deposit. Yung parang, paano ba i-describe? Kung ikaw ang naging dahilan sa mga gatong sitwasyon, na malalaking depositor, ikaw ang dahilan ng pag-pull out nila, how would you feel? Di ba masakit? Masakit. Kasi sumagot ka lang naman sa magulang mo, nangatwiran ka lang naman sa magulang mo, nagkamali ka lang naman ng panagot-sagot, nagkamali ka lang naman ng paraan ng pagsagot-sagot na ginawa mong sinungaling ang nanay mo at magnanakaw, tapos biglang para kang may sakit na nakakahawa, na ang lahat ay parang ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay nagsisipaglayo sa'yo, like yung Milo. It's a big slap. It is really a slap to him kasi front siya sa mga commercial dati.
I mean, kailan ba siya naalis sa Milo? Nandun nga siya sa sachet, di ba? Meron nga post si Chloe San Jose na nang dahil doon sa sachet ng Milo, hindi niya makikilala si Carlos Yulo. Di ba? Meron silang conversation doon na I don't know if everybody read that kasi meron isang kaibigan na nag-post na siya ba yung ang sabi doon, Chloe, siya ba yung yung nasa Milo? Tapos nag-respond si Chloe na psht, yung S tapos psht, yung parang suminyas na psht. Oo siya. Tapos nang dahil doon sa sachet ng Milo, nakilala niya din si Carlos ng, kumbaga, that time na nag-meet sila sa social media, talagang alam niya na Carlo will be someone in the future. Gagawa ito ng pangalan sa lipunan. Gagawa ito ng pangalan sa buong bansa. Kaya isa yan sa naka-attract sa kanya na susundan niya yung personalidad ni Carlos. And then, eto na nga dumating na sa punto na naging sila na. Kaya lang, ay eto na nga, katulad ng mga company na nakalinya sa kanya para siya ang kuning endorser, pero hindi natuloy dahil nga doon sa yung company na yun ay pro-family, tapos hindi na naman siya kinuha. At ito nga, babalikan ko sa inyo yung itong barley na kanyang inaano ngayon, ina-advertise, na dinibank ng isang vlogger sa US. At para sa mga hindi nakanood, ipa-flash ko ulit for the last time ha. Pasensya na para po ito sa mga hindi pa nakanood, pero yung mga nanood na, you can skip this. So ito po yung kanyang endorsement sa barley at dinibank ito ng isang estudyante ng law sa US. So ito. I am Carlos Yulo and I am worldwide. Sobrang sarap na, healthy pa. Bilang atleta, sobrang hirap ng aming training. Kailangan ng tamang disiplina at enerhiya araw-araw. Kaya umiinom talaga ako everyday ng amazing Choco Barley. It will boost your energy and make you feel healthy. Mahilig talaga ako sa chocolate drink. Kaya lang, madalas hindi ito healthy. Pero nahanap ko na ang healthy chocolate drink. Ang aking new favorite, ang amazing Choco Barley. Sobrang sarap na, healthy pa. Diba? Nagbasa siya ng kanyang script. At halatado dito sa script ng Barley na hindi pa gaano niya kabisado yung binigay sa kanya ng script. Paano ba i-rate? Yung mga voice over, magaling dito mag-examine ng mga pagbasa ng linya o mga script pagdating sa advertisement. Pero panoorin natin tong debunk. Again, napanood natin ng iba, pero yung mga hindi pa nanood, ito po, dinibunk ng isang sikat na vlogger sa US. Pwedeng mabago ang buhay mo, okay? So pagkakuha mo ng mga products, gamitin mo. Avail, then use. And then, share, learn, earn. So, sabi rin niya dito is use the products. I research barley at hindi siya nire-regulate ng FDA. Ibig sabihin, it's not tested for safety or effectiveness. May mga posibleng side effects yung barley. Kapag umiinom ka ng gamot or meron kang underlying health conditions, you have to talk to a healthcare provider bago ka uminom ng barley grass supplements. Dito, wala man lang disclaimer. Paano kung allergic ka? So, gagamitin mo na lang, susundin mo na lang siya. Pero whatever, 'di ba? Wala nang tanong-tanong. Who cares about safety? Basta makapag-recruit ka hanggang hukay, at least magiging millionaire ka, according to her. Grabe yung term na hanggang hukay, 'di ba? Makapag-recruit ka ng hanggang hukay. Masakit 'yon. Hindi ito FDA approved. At isa pa, yung mga endorser dyan at mga barley member na nagpapapicture ng mga bulto-bultong pera at mga nasa sports car sila, I think hindi ako naniniwala na lahat yun ay na-earn nila agad o na nakuha nila agad yan because mga members sila sa barley.
company. So, nakikipicture sila for sure. Yung mga bulto-bultong pera na nakikita natin sa online na mga kumakalat na kapag mag-barley ka, kumuha ka ng mga membership, yung ladder yan meron platinum, merong silver, merong step by step yan yung sa barley o sa I Am Worldwide. So this is a scheme. Kaya agree ako dito sa vlogger na to. Ang ano natin dito punto ay hindi na gusto natin pabagsakin ang I Am Worldwide. Ang akin dito is bakit dito si Carlos napunta? Bakit ito ang kanyang endorse? Karapatan naman siguro natin magtanong as long na nagtatanong tayo, hindi po ito statement kundi tanong. So lahat po ng mga Filipino nasa country with freedom tayo. So libre po ang magtanong bakit dito si Carlos napunta. Yun lang ang pinanghinayangan ko na pagkakataon na sa Milo sana ay established na 1964 na launch. 1930 nag-originate sa Australia. 1964 ni-launch sa Pilipinas. Very established. Hindi na kailangan magpa-picture pa ng mga bulto-bultong pera, hawak-hawak mo para i-promote na bumili ka ng Milo. Hindi mo na kailangan magpa-picture sa likod ng o sa harap ng sports car para paniwalaan ka na bumili ka ng Milo. Ito lang ang tanong ko. Bakit dyan si Carlos napunta? Na scheme ito. Kaya yun. Yan po. Pasensya na kahapon kasi yung ano ko kasi nito vlog kahapon ay medyo naglalag dahil mahina ang connection ko. Kaya ngayon, gusto ko ulit inulit. Gusto ko ulit-ulitin. Kaya yung mga nakanood na nito kahapon, pwede nyo na i-skip. Sayang lang kasi yung nanghinayang lang ako. Bigla akong napabalikwas kahapon na, why here? Pwede naman siya sa iba product. Like sa gatas, pwede siya like, basta ang tanong ko lang, bakit dito? Bakit sa barley? Nako, pasensya na sa mga umiinom ng barley at mga member ng barley kasi meron din ako mga kaibigan na member sila member sila, kumuha sila ng ladder dito. In fact, yung aking kaibigan dito sa Spain ay platinum ang kanyang kinuha. Hindi ko hinusgahan kung wrong choice sila. Hina ng connection. So, thank you for watching. Bye!